Boss, pwede po ba akong humingi ng mais? CJ, masarap talaga ang mais namin. Ilang taon na akong nagtitinda dito. Hoy, gutom na ako. Kahapon sabi ni tita, kapag natapos ko ang mga gawain ko, makakakain ako. Pero natapos ko na ang lahat. Bakit hindi pa pinapakain si Eliana Bright? Ikaw, maliit na pasaway. Wala kang kinita. Kaya hindi ka pwedeng kumain ng hapunan ngayong gabi. Hoy, ang hirap kumita ng pera. Eliana Bright, kain ka na. Salamat, Roger Collins, pero wala pong pera si Eliana Bright. Ayos lang yan. Isipin mo na lang na binigyan ka ni Lolo ng makakain. Kunin mo. Hayaan mo si Eliana Bright na magbasa ng kapalaran para kay Lolo. Ipalagay na lang natin na bayad sa mais. Kawawa naman ang batang ito. Pagbigyan na lang natin siya. Samahan natin sandali. CJ, ikaw na ang magbasa ng kapalaran ni Lolo. Roger Collins. Elnan, mukhang hindi nagigising si Yvonne Collins. Yun din ang sabi ng doktor. Eliana Bright, ikaw. Huwag kang mag-alala, Roger Collins. Sisiguraduhin ni Eliana Bright na magigising si Yvonne Collins. Ang paglaban sa kapalaran, karapat-dapat sa parusa. Ang enerhiyang ito. Dugo ko ito. Pero si Aubrey Avirnen at ang sanggol sa loob niya, wala sila dito 3 taon na ang nakalipas, di ba? Pwede kaya? Oy. Gising na siya. Oo, gising na ang pasyente ngayon. Ang ganda niyan. Gising na siya sa wakas. Eliana, salamat. Si Roger Collins ay mabuting tao. Ang mabubuting tao ay nabibiyayaan ng kabutihan. Dapat kang magmadali sa Starlight Hospital. Puntahan mo si Yvonne Collins. Miss na miss ka na niya talaga. CJ, gising na siya. Sa mga panahong ito, halos kahit sino ay nag-aastang fortune teller. Sir, may masamang kapalaran sa ulo mo. May pagdanak ng dugo na haharapin ka ngayong araw. Bakit ko nararamdaman ang kakaibang pagmamahal sa batang ito? Anak, sinusumpa mo ba ako ngayon? Sir, ngayong gabi, alas 9, kahit anong gawin mo, huwag kang dadaan sa South Bay Avenue. South Bay Avenue? Iyon lang ang daan na tinatahian ko pa uwi pagkatapos ng karera. Paano niya nalaman yun? Nagkataon lang siguro. Anak, gabi na. Dapat ka nang umuwi. Hanapin mo ang mga magulang mo. Si Eliana ay walang mga magulang. Lolo lang. Pero hay, patay na rin ang lolo. Sir, 79 na piso lang ang hula mo. Sa susunod na magkita na lang ako ang magbabayad sa kanya. Kailangan kong magmadaling umuwi at magluto. Kung hindi, bugbog na naman si Eliana sa tiyahin ko. Hindi ba't sinabi nilang nandito siya? Dad, may nabalitaan ako kanina. May maliit na babae dito, nakamukhang kamukha ni Aubrey, noong bata pa siya. Noon, kung si Aubrey ay nanganak sa batang iyon, 3 kalahating taon na siya ngayon.
Kahit baliktarin natin ang buong Oak Ridge, kailangan nating hanapin ang batang ito. Magmadali kayo at maghanap. Opo, Tito, tita, nandito na ako. Bakit ngayon ka lang umuwi? Gusto mo bang magutom ang iyong matandang tita dito? Tigilan mo ang pag-aatras-atras at pumasok ka sa kusina, magluto ka ng hapunan. Hoy! Yung manager ng bangko, si Greg Martin, nakausap niya ako ngayon. May paraan daw siya para makuha ang titulo na itinago ng matandang iyon sa bangko. Talaga. Siyempre. Sabihin mo nga sa akin, nawawala na ba talaga sa sarili yung matandang iyon o ano? Seryoso siyang, hindi iwan ang bahay sa kanyang sariling anak o apo, kundi sa isang random na babae na kinuha niya sa kalsada. Sa tingin mo ba talagang makukuha sa atin ng Greg Martin na iyon? Ang titulong, iyon? Siyempre. Pero may mga kondisyon siya. Gusto niya ang ating Eliana. Ano ang gusto niya kay Eliana? Hoy, huwag kang makialam. Bakit ang dami mong pakialam? Huwag mo nang isipin iyon. Anyway, nakuha ko na ang $6 600 at 70 mula sa kanya. Kapag nakuha na niya ang titulo sa bangko, ibibigay na lang natin kaagad sa kanya si Eliana. Ha ha ha. Bakit may kulang na $100? Eliana, ninakaw mo ba ang $100 mula sa aking drawer? Ha? Hindi ako. Wala akong kinuha. Pumasok lang ako sa kwarto ni na tito at tita para maglinis. Hindi ako humawak ng ibang bagay. Hindi mo ninakaw, ha? Kapag nakita ko sa iyo, sa paghahanap ko ngayon, sasabihin ko sa iyo. Leslie, tanungin kita, ano ito? At sasabihin mo hindi mo kinuha. Napakabata mo pa, nagnakaw ka na. Hindi ako nagnakaw. Pinaghirapan ko ang perang ito sa paghuhula. Binigay ito sa akin ng isang mabait na tito. Sinungaling ka talaga. Paparusahan kita ngayon. Leslie. Eliana Bright. Okay lang ang manghula. Pero hindi mo dapat gamitin ng basta-basta ang kapangyarihan mo. Kung hindi, baka hanapin ka ng masasamang tao. Eliana, sinabi ko bang magnakaw ka? Hindi po. Ang tigas ng ulo mo, ang mga magagandang asal hindi mo matutunan. Ang pagnanakaw lang ang natutunan mo. Magnakaw. Hindi nagnakaw si Eliana. Hindi nagnanakaw si Eliana. Sige. 14 na piso lang naman ito. Grabe na ba? Baka masaktan mo talaga ang bata kung magpapatuloy ka. Paano mo ito ipapaliwanag kay Greg Martin? Kalimutan na natin ito ngayon. Pero kung maulit, talagang papaluin ko siya. Leslie. Wala pong ninakaw si Eliana. Eliana, mali ang pagnanakaw. Anak, hindi po ako nagnakaw. Tama na, hindi nagsisinungaling ang mabuting bata. Matulog ka na. Sabi ni Lolo ang kwentas na ito ay makakatulong para mahanap ko ang nanay at tatay ko. Pero nasaan na kaya sila? Lolo? Nangungulila ako sa iyo, Lolo. Huwag kang umiyak. Eliana, huwag kang umiyak. Laging nakikinig si Eliana kay Lolo. Huwag kang umiyak. Paumanhin, Lolo? Masakit na masakit po ako, Lolo. Hindi ka panipaniwala. Paano bigla na lang ulan? Nagkamali talaga ang kalikasan ngayon.
Tito, ngayong gabi alas 9, kahit anong gawin mo, huwag kang dadaan sa South Bay Avenue. Oy, anong dala mo rito, Tay? Pasaway ka. Simula nang mawala ang bunso mong kapatid, hindi ka na umuwi. Tignan mo ang sarili mo, namumuhay ka ba ng desente? May karapatan ka bang banggitin ang pagkawala ni Aubrey Wynn? Kung hindi dahil sa'yo noon, napilitin si Aubrey na alisin ang bata, hindi siya mawawala. Hindi masasaktan ng nanay ko sa aksidente habang hinahanap siya at masasaktan ng binti niya, ang kuya ko at ang iba pa, hindi sana, naglibot sa buong mundo. Para lang hanapin ang bunso nating kapatid. Sa huli, wala sa pamilyang ito, ang tunay na namuhay ng normal sa lahat ng mga taong ito. May breaking news tayo. Ngayong gabi, alas 9, isang black sedan ang nawala ng kontrol sa South Bay Avenue na nagdulot ng malaking chain reaction na aksidente. Ayon sa mga ulat mula sa lugar, 3 driver ang namatay sa lugar. at sa iba pang sasakyang kasangkot, 3 pang namatay. 6 na malubhang nasugatan ang dinala sa Starlight Hospital para sa emergency care. Samantalang 12 ang may minor injuries. nasa na ang maliit? Bata. Mabait na tito. Mabait na tito? Anong klaseng pangalan yan? Bakit hindi ka na nagpapahula, bata? Nangongolekta ka na ngayon ng basura? Mabait na tito. Heto ang perang utang ko sa'yo. Noong huli ang bayad sa pagpapahula mo ay $1.36. Kailangan kong isauli sa'yo. Oh ha? ₱1 Pero ngayon, nagtitinda na lang ako ng bote, 15 sentimo lang ang meron ako. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para mabayaran ka agad. Hindi mo na kailangang bayaran ako. Iniligtas mo ang buhay ko. Kalimutan mo na ang $13.65. Kahit ₱1,000,000, sulit yun. Magkano ang 1,000,000? Hindi ko pwedeng gawin yon. Lagi kasing sinasabi ni Lolo, gaano man karami ang pera ng iba, hindi yon sa'yo. Dapat kumita ka ng sarili mong pera. Yon ang totoo. Sige na nga, tatanggapin ko na. Pero dahil iniligtas mo ang buhay ko, pahintulutan mo akong manlibre sa'yo ng pagkain. Ano sa tingin mo? Noong huli sa pagpapahula, nabayaran mo na ako ng $1.37. Sabi ni Lolo, huwag kang tumanggap ng gantimpala ng walang dahilan. Hoy! Sa pagkakataong ito, gusto ko pa ring magpahula ulit sa'yo. Kaya ang pagkain na ito, ituturing na lang nating bayad sa pagpapahula. Ano sa tingin mo? Sige na nga. Tara na. Gino, may balita na kami mula sa Binibini. Sabihin mo agad, nasaan ang bata? Kanina, ang Binibini ay inampon ni na Glenn Monroe, ang manghula at ng matandang Ginoo. Pero, pagkamatay ni E. Monroe, patuloy na inaapi ni na Chester Monroe at ng kanyang asawa ang Binibini. Kunin ang kotse, pupunta tayo sa pamilya Monroe. Opo. Eliana, ngayon ay inimbitahan ka ng iyong tito na maghapunan. Gusto niyang tulungan mo. Akong alamin kung nasaan. Ang nawawala kong kapatid na babae at ang kanyang anak. Paumanhin, tito. Pero wala akong magagawa para matulungan ka roon. Kailangang makita ni Eliana ang tunay na tao para siya makatulong. Sige nga. Kumain muna tayo ngayon. Mula nang pumanaw si Lolo, wala nang tunay na mabait sa akin. Napakabata mo pa, pero ang buong katawan mo ay puno ng sugat. Hindi ba mabuti ang pakikitungo sa iyo ng iba sa bahay? Napakabait na bata, pero kailangan mo pa ring magdusa ng ganoong kalupitan. Wala akong ideya kung anong klaseng buhay ang tinatamasa ng pamangkin ko, na hindi ko pa nakikita, ay tinatamasa. Talagang nababahala ka siguro sa nawawala mong kapatid at sa iyong pamangkin, tito. Huwag kang mag-alala, tito. Ang mabubuting tao ay laging binabantayan ng tadhana. Ang kwintas na ito, si Aubrey, ay may eksaktong kapareho. Eliana, saan nanggaling ang kwintas na ito?
Ibinigay ito sa akin ni Lolo. Sabi niya, ito ang magiging proteksyon ko. Tito, gabi na. Kailangan ko nang umuwi. Hoy, sandali lang. Kung kailangan mo ng anuman, hanapin mo lang ako sa address na nasa dito, o pwede mo akong tawagan. Babalik siya sa isang saglit. Haha. Tita? Naku, nandito na si Eliana. Halika rito, halika rito. Eliana, Eliana, bilisan mo. Pasok ka na. Halika, ilapag mo ang bag mo. Iabot mo sa akin ang mga susi mo. Ginoong Martin, ito ang aming si Eliana. Hoy, ano ang tinatago mo? Greg Martin, Greg Martin. Ano sa tingin mo sa ating Eliana Bright? Medyo payat siya. Hoy, tatabayan kung aalagaan mo ng mabuti. Haha, haha. CJ. Oh, sige na. Eliana, mula ngayon, sumunod ka na lang. Kay Tito Greg na ito at mabuhay ng maayos, ha? Ayoko, hindi ako aalis. Ikaw ba ang masusunod? Amin na ngayon ang bahay na to. Ang batang to na aming pinulot. Dapat nang umalis ka agad. Eliana, mula ngayon, kasama mo na si Tito. Aalagaan ka ng mabuti ni Tito. Bitawan mo ako. Ayaw kong sumama sa'yo. Masamang tao ka. Okay ka lang ba, Greg Martin? Ang dumi-dumi mong bata. Kinagat mo ako. Taong aso ka ba? Ikaw. Dito nakatira ang apo kong babae. Hindi naman ito pangatlong beses na, di ba? Naku, tingnan mo siya. Nagkukunwari lang yan. Kaya, Bilisan mo nga, habang wala pa sa sarili. Dali-daliin mo na at dalhin sa bahay ng Martin. Naku, ayos ka lang ba? ay naku. Hoy, nasaan si Eliana? Ikaw. Sino ang hinahanap ninyong mga tao? Narinig ko si Monroe ay nakapulot ng isang batang babae dati. Iyon pala ay ang aking pamilyang, apo na nawawala doon. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Ang pamilyang Win. Yung pamilyang Win, isa sa malalaking apat sa Amerisia. Eksakto. Hindi ko inaasahan na si Eliana ay pala isang bata mula sa pamilyang Oak Ridge Prison. Ha, yung Eliana, kanina lang dinampot nang. Malayong tiya niya mga isang oras na ang nakalipas. Sabi niya, papamalagiin muna raw sa probinsya ng ilang araw. Tama, pagbalik ni Eliana, kami ng asawa ko, ang maghahatid sa kanya sa inyong bahay ng mga Gilvient. Sa loob ng 3 araw, kailangan kong makita siya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kung sa loob ng 3 araw, ang batang ito, Bata pa rin ang tawag mo? Ang bata. Gusto mo bang mapatay ka? Kung makikialam tayo sa pamilyang Wayne, patay tayong lahat. pero walang nakakaalam kung saan napunta ang ating munting Lucky Star. Kaya, paano kung ayaw niyang umuwi? Huwag kang mag-alala. Ang gamit ng matanda ay nandito pa. Tiyak na babalik siya. Maglagay ka ng tao para bantayan si Chester Monroe at ang asawa niya. Nagsisinungaling sila. Opo. Tay, tungkol dito, dapat ba nating sabihin kay Stephen Wells? Palagi siyang nagkakagulo at nagpapabaya. Hintayin muna nating makita si Eliana Bright, saka natin siya sabihan. Hoy! Hoy, anong problema? Tito, dumating ka na. Hoy, anak, anak! Ginoong Win,
Chinek ko lang si Eliana, at napansin kong hindi lang. Malala ang sugat sa noo niya. Marami rin siyang matatandang peklat sa katawan. Mukhang matagal na siyang inaabuso. Nakakabagabag talaga. Eliana, Tito, sinasaktan ka pa ba ng pamilya mo? Tito, pwede bang tumira muna dito si Eliana ng ilang araw? Kayang gawin ni Eliana ang kahit ano. Kaya kong maglaba, magluto, at gumawa ng mga gawaing bahay. Hindi mo kailangan gawin yan, Tito. Ituring mo lang itong bahay mo. Sige, Salamat, Tito. Tito, gusto ko pa ring umuwi sandali. gusto mo pa ring bumalik? Hindi, Cho, hindi yun. Ito yung iniwan para sa akin ni Lolo. Hindi ko pa ito nabawi. Sige. Sasamahan kita ni Tio para kunin yon. Sabi ko, tiningnan ko na ang kanyang karaniwang lugar, kung saan siya nagtatayo ng kanyang tindahan. Hindi ko talaga siya mahanap. Ano na ang gagawin natin ngayon? 3 araw na lang ang natitira. Mabilis na ang deadline. Kung hindi pa rin natin ito mahahanap, edi Eliana. Hindi. Ang ibig kong sabihin, yung munting diyosa ng kayamanan. Kapag nalaman ng angka ng Wells, hahatiin tayo ng 2. Itong maliit na pasaway, talagang wala itong dala kundi problema. Ay naku, aray, aking munting ninuno. Salamat sa Diyos, buo ka pa, gumagana pa ang mga braso't binti. Eliana, noong kami ni Tio ay nananakit sa iyo. Iyon ay para lang, lumaki kang mas mabuti. Kapag lumipat ka na sa iyong bagong tahanan, huwag mong banggitin kung paano kami ni Tio nanakit sa iyo, ha? Kalimutan mo na lang iyon. Eliana, mula ngayon, titira ka na kay Tio. Aalagaan ka ng mabuti ni Tio. Ayaw kong sumama kay Ginong Martin. Tio, Tie, hindi ninyo pwedeng ipagbili ulit ako. Naibenta ko na ang sarili ko kay Tio Wells. Mula ngayon, si Eliana ay mananatili sa akin. Wala na siyang kinalaman sa inyong dalawa na mga taong walang puso. Ano nang ibig mong sabihin na sumasama siya sa iyo? Si Eliana ay lumaki sa angkan ng Monroe. Aming pinalaki siya mula sa lampin. Sino ka ba para kunin siya? Eliana, halika rito. Halika rito. Eliana, samahan mo si Tio para kunin ang iyong gamit. Tara na. Ay naku, 3 araw na lang, 3 araw. Paano tayo napapaharap sa isang tulad niyang naglalakad na kamatayan? Mas mabuting tawagan natin agad ang angka ng Wells. Sabihin nating bumalik na si Eliana, pero malapit ng ang mga trafficker. Tara na. Sige. Halika na. Hoy, Eliana. Huwag kang aalis. Malapit nang dumating ang pamilya mo para sunduin ka. Tito Harrison, bilisan natin. Nakakatakot talaga yung lalaking yon. Eliana, ipikit mo ang mga mata mo at takpan ang mga tenga. Maghintay ka lang sandali kay Tito, ha? Aray! Bakit nananakit na naman siya? Tulong! May saklolo, nanakit ang kidnapper na yon. Naniniwala ka ba? Na pagdating ng pamilya niya, hindi ka nila palalampasin? Sige, maghihintay ako rito. Gusto kong makita kung gaano kagaling ang pamilya ni Eliana. Bless you. Umalis na tayo. Pagdating ng The Wells family, isisi natin lahat ng pang-aabuso kay Eliana. Sa lalaking yun, gusto kong pahirapan ang buhay niya. Tatay, kuya, pangalawa, pangatlo. Anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Hindi ko inaasahan na ang maliit na batang babae na dinala niya ay parte rin pala ng Wells family. Eliana, Eliana, ako ang lolo mo. Nakikilala mo ba ang lolo mo? Ay naku. Si Eliana at ang nanay niya ay magkamukhang magkamukha. Lolo. anak siya ni Aubrey. Pamangkin ko siya. Tama. Noong mga bata pa sina Eliana at Aubrey. Magkamukha talaga sila. Bakit wala akong kahit anong alaala tungkol doon? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Noong mga bata pa sila, may panahong mahina ang kalusugan ni Aubrey. Napakapayat niya na wala ang hugis ng katawan niya. At bata ka pa rin noon. Kaya normal lang na hindi mo maalala. Eliana, paano kung uwiin ka na ng lolo, okay? Ikaw ba talaga ang lolo ko? Talaga bang hindi mo ako ipagbibili? Sino ang maglakas loob na ipagbili ka? Eliana.
Sabihin mo sa akin. At aasikasuhin niya ni Tito Joseph para sa'yo. Sinubukan nila akong ipagbili sa isang nakakatakot na matandang lalaki. At nang tumanggi ako, binugbog nila ako. Nababaliw na ba kayong lahat? Naglakas loob pa kayong isipin na ipagbili ang apo ni Lawrence Avernon. Hindi, malaking pagkakamali lang talaga yan. Paano naman namin? May bebenta si Eliana, mahal na mahal namin siya para gawin ang ganun. Eksakto, tama yan. Sa totoo lang, palagi naming sinisigurong mayroon si Eliana ng pinakamasarap na pagkain at inumin. Spoiled namin siya. Pagmamahal ba ang tawag mo sa pagkulong mo sa kanya? Sa maliit na balkonahin na yan? Pagmamahal ba ang tawag mo? Sa pagbugbog mo sa kanya hanggang wala nang matirang parte ng katawan niyang hindi nasaktan? Hindi kami ay. Teka, Eliana. Ay, Ngayon, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo kay Eliana. Ano man ang ginawa mo kay Eliana, babalik yan sa'yo ng 10 beses, 100 beses na mas malala. Eliana, pakiusap, nagmamakaawa ako. Iligtas mo ako. Dahil sa akin at sa iyong lolo, pakiusap. Pakawalan mo na ako, kahabagan mo na ako. Lagi namang sinasabi ni Lolo, kung kaya mong magpatawad ka na lang. Hayaan na natin sila ngayon. Lolo, pakawalan na natin sila. Ayokong maging katulad ko si Sadie. Lumaking walang mga magulang sa tabi. Lolo at Lola, mga tiyo ko kayong lahat, ay laging nandyan para kay Eliana. Eliana, umuwi na tayo. Aba, alam ko na, ang liit na Eliana na ito ay napaka-adorable. Nandito lang siya para magdala ng gulo sa atin. Tigil, huwag kang gumalaw. Aray. Bakit ba lagi mo akong sinasaktan? Maligayang pag-uwi, Binibining Eliana. Dito mo lang ilagay, mag-ingat. Bilisan mo at walisin ito. Ang dumi-dumi talaga. Tyler Grant. Anong pinagkakaabalahan ninyong lahat? Ngayon, uwi na ang Binibini. Inutusan kami ni Ginoong Wells na ayusin. Nililinis namin ang kwarto ng Binibini. Inihahanda para sa kanyang paglipat. Well, malaking okasyon nga talaga yan para sa pamilya Wells. Sige, magtrabaho na kayo. Aubrey Wynn, wala talagang hiya. Sino ba ang nakakaalam kung kanino siya nagtatago, nagwawala at nabuntis? At ngayon itong anak sa labas, na hindi kilala ang ama, ay talagang uuwi dito. HMP. Kahit pakunin niya ang titulo, bilang apo ng pamilya Wells, ano naman? Probinsyana lang naman siya. Madison. Pag nakita mo ang bunsong kapatid mo mamaya, tandaan mong maging magalang, ha? Kapag mas mabuti ang ugali mo, lalo lang makikita ng lahat kung gaano kahamak tingnan ang probinsya ng yun. Ayaw ko sa bunsong kapatid ko. Kung nandito siya, hindi ba titigil na si Lolo at ang mga tiyo, na magustuhan ako? Siyempre hindi, ang ating Madison ay isang napakagandang munting prinsesa. Sino ang hindi magmamahal sa'yo? Tito, kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, pang-apat na kuya, oy. Ay wow, ito siguro ang anak ni Aubrey. Ang hirap nga ng pinagdaanan niya nitong mga nakaraang taon. Eliana. Ito ang asawa at anak ng bayaw ng tiyo mo. Tawagin mo silang Tia Donna at Pinsang Madison. Tia Donna, Pinsang Madison. Hindi mo ako bunsong kapatid. Ay, ang kulit mo. Sobra na yata ang pagpapalaki ko sa'yo. Ha, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tara na, lahat. Bata pa si Madison. Hindi pa niya naiintindihan. Humihingi ako ng paumanhin kay Eliana para sa kanya. Ayos lang. Napakabait talaga ni Eliana. Madison, hindi ba naghanda ka ng regalo para sa bunsong kapatid mo? Sige, kunin mo na. Salamat, ate. Ate, ako mismo ang gumawa nitong peace knot para sa iyong proteksyon, para maging ligtas ka. Ayaw ko ng maruming bagay mo. Ang mga kamay mo ay basag-basag at nakakadiri mula sa lamig. Lumayo ka sa akin, maruming bata. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Eliana, dalhin mo ito sa tito mo. Si Eliana ay parte ng The Wells family. Ito ang tahanan ng The Wells family. Kung may kailangang magdistansya, ikaw ang dapat umalis. Bigyan mo ako, bigyan mo ako. Bata pa si Madison. Hindi pa niya alam kung paano ito pahalagahan. Pero gusto ko talaga ito. Itong safety knot.
Eliana, kung okay lang sa iyo, maaari mo bang ibigay ito kay Donna Carver? Okay lang sa akin. Basta gusto ito ni Donna Carver, okay na yon. Ayaw nito ni ate, ibang bagay na lang ang ibibigay ko sa kanya sa susunod. Eliana, hindi mo kailangang magbigay ng kahit ano. Sa mga nakaraang taon, si Madison Wynn ay nakaubos na ng marami na magagandang bagay. Mula sa The Wells family. Kahit na Wells ang apelyido niya, ang kanyang Wells ay hindi, katulad ng sa amin. Eliana, tara sa itaas at tingnan natin ang iyong kwarto. Ayos lang. Donna, pagkatapos ng lahat ng mga taon, dinala mo si Madison Wynn sa The Wells family. Alam naman nating lahat kung ano ang iyong intensyon. Dahil sa respeto kay Harrison, inalagaan namin kayo ng iyong anak sa loob ng napakaraming taon. Pero simula ngayon, tapos na iyon. Karapat dapat siya dyan. Ma, bakit kaya si Tito at Tito ay hindi na gusto si Madison? Madison. Kakabalik lang ni Eliana. Normal lang na ang mga tito mo ay mas gusto si Eliana ngayon. Bigyan mo ng konting panahon, magiging okay din. Ma, ayaw ko ng nakababatang kapatid. Ayaw ko sa kanya. Ma, pwede mo bang paalisin siya? Ayaw ko siya dito. Madison, mag-iisip ng paraan si Mama. Tiisin mo lang sandali, okay? Ito ba ang kwarto ko? Eliana, nagustuhan mo ba? Oo, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng sariling kwarto. Sa wakas, hindi na kailangan ni Eliana na matulog sa balkonahe. Simula ngayon, ang buong tahanan ng pamilya Wells ay sayo na, Eliana. Pwede kang matulog kung saan mo gusto. Eliana, ito ang ideya ng iyong lola. Inihanda niya ang kwartong ito para sa'yo, kahit bago ka pa ipanganak. Noon pa man, sigurado na si Aubrey na magkakaroon siya ng anak na babae. Kaya inihanda na ng iyong lola, ng maaga, ang kwartong prinsesa na ito. Halos 4 na taon na ngayon. At sa wakas, masasalubong na natin ang maliit na may-ari nito. Si Lola? Bukas, dadalhin ka namin para makita si Lola. Sige. Stephen, gabi na, hindi ba sa tingin mo oras na para bumalik sa Rosewood Gardens? Oo, uuwi muna ako kasama si Eliana. Hoy, hoy. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ako ang unang nakahanap kay Eliana. Siyempre dapat sumama siya sa akin. Tara na, halika. Ano, naghahanap ka ng away? Kung mas maaga mong dinala, si Eliana sa bahay, hindi ba dapat magkakasama na, tayong pamilya? Kung ganon, mas mabuti pang bumalik na lang ako dito. Kahit saan man si Eliana, doon din ako. Hoy, ako rin. Ililipat ko ang trabaho ko dito, at tuluyan ng manirahan dito sa bahay. Babalik din ako, para mas makasama ko si tatay. Ay naku, para bang kailangan ko ang kasama nyo? Ngayong kasama ko na si Eliana. Siya na lang ang kailangan ko. CJ, bumaba na tayo para kumain. Ay, kumakain na pala lahat. Wow! Mukhang ayaw umalis ng isang tao, ano? Ahem. Kain muna tayo. Mahilig sa hipon ng Eliana natin, di ba? Eh di, papaglutuin ko sa kusina ni Lolo, ng hipon para sa'yo araw-araw. Sige. Ate, kumain ka rin. Di ako kakain ng pinulot mo. Walang modo. Tito, hindi sinasadya ni Madison yun. Ayaw lang niya talaga sa hipon. Ako na lang ang kakain. Ang sarap-sarap ng hipon, ayaw ni ate. Sayang naman. Ma, gusto ko rin ng hipon. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Sige, sige, kukuha ako para sa inyo. Hay, Donna, ubos na ang hipon. Kung gusto ni Madison, huwag nang sayangin yung nasa sahig. Gusto ko rin ng hipon. Sige, Madison, anong problema? Isang hipon lang yan. Bibili pa tayo pag-uwi. Stephen. Bata lang si Madison. Bakit ka makikipagtalo sa bata? Malapit nang umuwi galing sa biyahe si Harrison. Kailangan may tao sa bahay. Donna, bakit di mo nalang dalhin si Madison at umuwi na kayo? Sige. Eliana, huwag kang umiyak. Tiyak na ipagtatanggol ka ni Mama. Sisiguraduhin nating maayos ang lahat. Ang cute-cute mo naman. Anak sa labas, at magagawa mo pang magalit sa akin at sa anak ko. HMPH. Maghintay ka lang.
Anak, ang mga bagay na tulad nitong dumi, mas mabuti pang wala tayo nito. Halika, bibili tayo ng mga bagong damit para sa iyo. Huwag ka nang umiyak. Tito Joseph, si Donna Carver ay malinaw na ayaw sa lucky bracelet ko. Bakit kailangan niyang sabihin gusto niya ito? Dahil, Eliana, ikaw ang aming maliit na prinsesa. Kung gusto nilang makuha ang loob natin, kailangan nilang magpanggap na talagang gusto ang kahit anong gawin mo. Mahirap maging matanda. Eliana, nalulungkot ka ba? Hindi. Sabi ni Lolo, hindi ako perang papel, hindi ko kayang magustuhan ng lahat. At saka, ngayon, maraming tao ang nagkakagusto sa akin. Sobrang saya ko na. MMHMM. Tama ka talaga, Eliana. Hindi mo kailangang magalit sa mga taong hindi mahalaga. At, Eliana, salamat sa pagbabalik mo sa amin. Ang sarap sa pakiramdam na may pamilya sa paligid. Pero kung si Donna Carver ay itatapon ng lucky bracelet, parang itinatapon din ang swerte natin. Baka may kaunting problema dahil dito. Hindi marunong magpigil si Aubrey Wynn. Nakakahanap pa rin siya ng paraan para guluhin ako. Kung hindi dahil sa kanya, na nanggulo noon, ako sana ang napangasawa, ni Lawrence Wynn. Paano ako napunta kay Harrison? Wynn na galing sa walang kwentang sangay. Sinira niya ang pagkakataon kong maging mayaman. Ngayon, ang anak niya ay nang-ahas. Nabulayan ng anak ko. Kaya huwag kang magalit kung lalaban ako. Bata lang naman yan. Huwag ka nang mag-init ulo. Tara, ililibre kita para magpalamig. Alis na tayo. Itinapon ni Donna Carver ang peace knot, ibig sabihin, itinapon din niya ang kaligtasan ni Madison. May mangyayaring problema. Kaya ito pala ang problema na sinasabi ni Eliana. Kanina lang tumawag si Donna. Sabi niya na bali ang binti niya. Sabihin mo nga, parang may kakaibang kakayahan. Si Eliana, di ba? Nakikita niya ang mangyayari sa hinaharap. Hulaan mo, tama ang hula niya na may masamang mangyayari kung pupunta ako sa South Bay Avenue. Buti na lang, sinunod ko si Eliana at nakaiwas sa malaking banggaan. Talagang may kakayahan si Eliana. At tiningnan ko ulit, si Eliana, bukod sa mga sugat na meron na siya, wala nang ibang problema. Basta, ayos lang si Eliana, yun ang mahalaga. Wala nang ibang importante. At kaya, ang maliit na tupa at ang maliit na baboy ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Joseph Wells, anong klaseng tao ang nanay ko? Heto, Eliana. Maganda ang nanay mo, di ba? Kaya ito pala ay isang bagay na iniwan sa akin ni nanay. Eliana. Kahit ang nanay mo ay wala sa tabi mo, mahal na mahal ka niya. Alam mo, noon, hindi talaga angkop ang kalusugan ni Aubrey para magkaanak. Pero pinili pa rin niyang magkaroon ka, napakatatag niya. Umalis pa siya sa bahay para dito. Alam kong mahal ako ng nanay ko, mahal ko rin siya. Tito Joseph, kung uuwi ako, babalik din kaya si nanay? Tito Joseph, si nanay ba ay pumunta na sa langit tulad ni Lolo? Bago ka namin natagpuan, naniniwala kaming lahat na buhay pa si Aubrey. Nawawala lang siya. Pero pagkatapos kitang matagpuan, parang hindi na namin kayang magsinungaling sa sarili namin. Mahal na mahal ni Aubrey ang sanggol. Sa tiyan niya, paano niya kayang iwan ka? Isang paliwanag lang. May nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Eliana. Ano man ang mangyari, nandito kami para sa'yo. CJ. Gabi na, dapat matulog na tayong lahat. Kailangan nating gumising ng maaga bukas para sunduin si Lola, okay? Pero hindi ako gusto ni Lola, ano ang gagawin ko? Hindi totoo yon. Napakaganda ng ating Eliana. Ang sinumang hindi ka gusto ay hindi lang alam kung ano ang nawawala sa kanila. Kami, hindi namin sinasayang ang oras sa mga taong hindi nakikita kung gaano ka-espesyal. Okay, matulog na tayo ngayon, okay? Good night, good night. Aking munting irog, tingnan mo itong malaking pagtitipon. Naku naman, hay, tingnan mo ang maliit na batang babae. Ang hair clip sa ulo niya ay katumbas ng halaga ng isang apartment sa downtown. Yan ang tunay na, munting prinsesa. Tito Joseph, lahat ay nakatingin kay Eliana. Siyempre, naiinggit silang lahat sa'yo. May lolo at lola si Eliana at 4 na tiyong nagmamahal sa kanya.
Naiinggit silang lahat dahil maraming tao ang nagmamahal kay Eliana. Eliana, balang araw, mas marami pang tao ang magmamahal sa'yo. Owenan. Director, kamusta ang asawa ko? Ang iyong asawa ay medyo matatag nitong mga nakaraang taon. Pero, kapag umuulan, sumasakit pa rin minsan ang nasugatang binti niya. Tito Joseph, nasugatan ng binti ni Lola? Pagkatapos mawala ang nanay mo, lumabas si Lola para hanapin siya. Nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan. Kaya, hindi na bumalik sa dati ang mga binti niya mula noon. Joseph Wells, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong gagaling si Lola. Eliana Bright, maya-maya, kapag nakita mo na si Lola, baka sobrang maemosyon siya. Huwag kang matakot, okay? Grace Wells. Nanay, Nanay, Huwag kayong mag-alala lahat. Hanggat hindi ko nakikita si Aubrey Kevin, hindi pa ako aalis. Lola, Nanay. Grace, huwag masyadong mag-init ang ulo. Joseph Wells, gusto kong bumaba. Eliana, Lola, ako si Eliana Bright. Eliana. Bumalik na rin sa wakas ang aking Eliana. Bumalik na rin sa wakas ang aking baby. Eliana, Huwag kang umiyak, Lola. huwag kang umiyak. Masaya lang ang lola mo. Hindi na umiiyak ang lola mo. Talagang masaya ang lola mo. Sobrang saya ko, anak. Nasa bahay na rin sa wakas ang aking baby. Lola, mula ngayon, ako na si Eliana ang sasamahan mo sa halip na si Mama. Palagi siyang mananatili sa'yo. CJ. Anak, CJ. Huwag mo siyang takutin. malapit kami sa isa't isa. Roger Collins, matandang gulo ka. Anong ginagawa mo? Mag-empack ka na ng mga gamit natin para makauwi na tayo. Isang taong napakaganda ay hindi karapat-dapat maging munting prinsesa ng pamilyang Wells. Bakit ka nagsasabi ng kalokohan? May mali ba akong sinabi? Hindi nga kilala ang tunay niyang ama. HMPH. Sinasabi ng lahat na si Aubrey Wynn ay napakadalisay at inosente. Pero hindi ba't nakipag-ibigan siya sa isang lalaki noong 20 pa lang siya? Nagdalang tao. Ang ganda at ang tapang. Bakit ka ganyan sa akin? Wala naman akong maling sinabi. At saka, sa sandaling makita ko yung maliit na yon, parang nababagabag na ako. Baka itong pilay ko ay dahil sa kanyang malas. Wala ka sa sarili. Malinaw namang ikaw ang nahulog sa hagdan. Paano mo isisisi kay Eliana? Bakit hindi siya ang sisihin? Kanina pa lang, nang makita ko yung maliit na yon, nasaktan na ang paa ko. Malas siya para sa akin. Malas din kay Madison. Ano? Baka si Aubrey Wynn ay namatay dahil sa kanyang sumpa. Mula ngayon, patuloy niyang susumpain ang pamilya Wells. Tama na, tumigil ka. Donna Carver. Nagpapaloko ka lang sa mga walang kwentang yan. Tatay, nanay, pwede bang tumigil na kayong mag-away? Sige. Dahil nasugatan ng paa mo. Mahihirapan kang alagaan si Madison. Kaya bukas, dadalhin ko siya sa lumang bahay. Ayoko pumunta. Si Lolo at mga tito, wala nang may gusto kay Madison. Ayoko pumunta. Paano naman nangyari yon? Kailangan mo lang bigyan ng konting panahon. Ang mga tito at lolo mo, basta makisama ka lang kay Eliana, magugustuhan ka rin nila. Harrison Wynn, ano ba ang tingin mo kay Madison? Isang laruan para libangin yung maliit na yon. Karapat dapat ba siya? Madison, pwede bang maging mabait ka? Tumira ka lang sa lumang bahay ng ilang araw. Pagbalik mo, dadalahin kita ni tatay sa Funland Amusement Park. Ayos ba? Sige. Kung gusto mo pa ng magandang buhay, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Di yan tungkol sa'yo. Ngayong pupunta si Madison sa lumang bahay, dapat magpakabait ka. At tungkol kay Eliana, kung ayaw mo sa kanya, lumayo ka lang. Huwag kang makipag-away, naiintindihan mo, kinakabahan si nanay, na baka masaktan ka. Hindi ako masasaktan. HMPH, yung Eliana na yun, pinag-away ang mga magulang ko, talagang paparusahan ko siya, ng leksyon.
Hey. Magkamukha sina Eliana at Aubrey. Tuwing nakikita ko siya, naaalala ko noong bata pa si Aubrey. Stephen, sinabi mong ang bunsong kapatid mo ang nagkaanak kay Eliana, pero hindi ka sumusunod sa kanya. Siya. Wala na ba siya? Nanay. Sa lahat ng mga taon, hinahanap namin si Aubrey. Pero hindi pa rin namin siya matagpuan. Hanggat hindi namin siya nahahanap, naniniwala pa rin ako. Buhay siya at nasa isang lugar doon. Ang kwintas na ito, isuot ni Aubrey ito. Aubrey, kumikinang ang kwintas mo. Ang mga rosaryong ito, regalo mula sa ama ni Eliana. Kapag kumikinang ang mga rosaryo, ibig sabihin maaaring may problema si Alexander Bright. Si Eliana lang ang anak naming magkasama. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Anong nangyayari? Joseph, gusto kong lumipat sa Wells Manor at pumunta sa Rosewood Gardens. Noong unang lumipat si Aubrey, nawala siya ilang araw lang ang nakalipas. Ngayon kumikinang na naman ang mga rosaryo. Maaaring may masamang mangyayari na naman. Eliana, masaya ba? Oo, masaya. Eliana, yung maliit na prayer bead mo, mukhang medyo misteryoso. Pwede bang ipahiram mo kay Joseph para pag-aralan ng ilang araw? Sige, kunin mo na. Eliana, hindi ka ba natatakot na baka? Kanya na lang yun? Ang akin, kay Joseph din yun. Ang bait mo talaga. Hininga ng dragon yan. Mahigit 3 taon na. Nagpakita ka rin. Mukhang, May nagtanggal ng Glimmer Dragon Pendant. Kaya lumabas ang aura ng Dragon Clan. Kaya pala nung chinek ko si Aubrey noon, hindi ko makita yung Glimmer Dragon Pendant sa kanya. Sa anak niya pala itinago. Pumunta ka ngayon sa Oak Ridge. Ibalik mo yung babae at yung Glimmer Dragon Pendant. Nakuha na, nakuha na. Bumalik na si tita. Nasaktan yung paa ni Donna, kaya mahirapan siyang alagaan si Madison. Naisip ko kung pwedeng tumira si Madison sa Wells family para may kasama si Eliana. Mukhang maganda yan. kuya, iniisip mo ba na nawala si Aubrey dahil sa kwintas na ito? Hindi ko alam. Pero ang kwintas na ito ay tiyak na may lihim na walang ibang nakakaalam. Noon, nawala si Aubrey ng 3 buwan. At nang bumalik siya, suot niya ang kwintas na ito. Nang mawala siya sa pangalawang pagkakataon, hindi na siya nakabalik. Ngayon, bigla na lang ito nasa kay Eliana. Sinubukan ko na ang lahat ng alam kong paraan, pero wala akong makitang mali. Nagkamali kaya ako? Hindi naman siguro. Mayroon talagang kaimahimalang kapangyarihan ang mga prayer bead na ito. Kahit anong gawin ko, hindi ko ito mabuksan. Parang, may hindi masira-sirang balakid na pumoprotekta sa mga ito. Walang makakasakit sa mga ito. Kuya, ano ang iniisip mo? Iniisip ko. Baka. Ang kwintas na ito, ay may kinalaman sa tunay na ama ni Eliana. Ang mga espesyal na bagay sa katawan ni Eliana, ay maaaring galing sa kanyang ama. Eliana, nagdodrawing ka ba? Tito Joseph, nagdodrawing ako ng mga magic talisman. Kapag natapos ko na,
Maibibigay ko na ito kay Lola. Kakain ka na? Eliana, pambihira ang mga prayer bead na ito. Mula ngayon, huwag mo na itong tatanggalin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Alexander Bright, hindi pa rin gumagaling ang mga dating sugat mo. Hindi mo na magagamit ang iyong mga kapangyarihan. Lumitaw na ang Luminous Dragon Pendant. Tiyak na magiging maayos ang binata. Pinaghintay ko na si Aubrey Avionen at ang bata sa loob ng 4 na taon. Walang kwenta ang sugat na ito. Lola, kung iinumin mo ang gamot na ito, gagaling ang binti mo. Basta't nandito si Eliana Bright sa tabi mo. Hindi mahalaga kung gumaling man ang binti mo o hindi. Tiyak na gagaling ang binti mo. Hindi pwedeng inumin ni Lola yan. May nilagay siyang masama sa loob. Anong nangyari? May nilagay siyang masama sa loob. Halatang sinusubukan niyang saktan si Lola. Hindi ko yon nilason. Madison Win. Sobra ka na bang nanood ng mga teleserye? Naluluto na ba ang utak mo sa TV? Nakita ko ng sarili kong mga mata. May nilagay siya doon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Eliana, Tito Joseph, naniniwala ako sa'yo. Hindi mo kayang maglagay ng lason kahit kanino. Sabihin mo sa lahat. Kung ano talaga ang nangyari. Nagdagdag lang ako ng isang piraso ng anting-anting at isang patak ng dugo ko sa gamot. Malakas talaga ang dugo ko. Kapag nainom na ni Lola, gagaling ang binti niya. Tito Joseph, gumuguhit ako ng anting-anting ngayon. Kapag natapos ko na, ibibigay ko kay Lola para inumin. Eliana, nang sabihin mong may iginuguhit ka para kay Lola kanina, ito ba ang ibig mong sabihin? Dugo. Dumudugo ang kamay mo. Anak, masakit ba? Lola, hindi masakit. Anak naman, paano mo nasaktan ang sarili mong kamay? Dahil lang kay Lola? Totoo ang sinasabi ko. Kapag nainom ni Lola ang gamot, talagang gagaling ang binti niya. Maniniwala na ba kayo sa akin, please? Naniniwala si Lola sa'yo. Ma, kumusta ang pakiramdam mo? Hoy! Parang ang binti ko. Parang kaya ko na itong igalaw. Aba, Dahan-dahan lang, dahan-dahan. CJ, nakatayo na ako. Ay, Eliana, ikaw talaga ang munting good luck charm ni Lola. Ang galing naman. Gumaling na ang binti ni Ma. Tingnan natin kung paano ka maglaro ngayon. Nene, bakit mo sinira ang Lego set ko? Kailangan mong humingi ng tawad sa akin. HMPH, hindi pwede. Ikaw na munting muning. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Si tatay at si nanay, nag-aaway lang dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ngayon, hindi na nila ako gusto. Hindi ako munting-muning. Ako ang anak ni nanay. Ikaw ang munting muning. Ang nanay mo, hindi rin maganda. Huwag mong sasabihin ang nanay ko ng ganyan. Ay, Munting muning, ang lakas ng loob mong itulak ako. Sasabihin ko sa iyo, ang munting muning na ito, sabi ni nanay, lahat ng narito, ay magiging akin balang araw. Mabuti pang umalis ka na habang maaga pa. Ay, kinagat ako ng munting muning. Sasabihin ko kay nanay, para ipaghiganti niya ako sa iyo. Sino ang nagturo sa'yo na magsalita ng ganyan? Eliana Bright, huwag kang matakot. Hindi ka pinagagalitan ni Lolo. Ay nako,
Itong batang ito, kagat ka talaga niya. Ang ganda-ganda ng batang ito, pero walang tamang pagpapalaki, malinaw. Tama na yan. Dahil palagi ka lang sa bahay. Palagi mo siyang tinatawag na cute ito, cute yan. Kanina sa lumang mansyon, ganyan mismo ang tawag ni Madison kay Eliana. Pero totoo naman, ni hindi nga niya alam kung sino ang totoo niyang ama. Donna Carver, seryoso, may utak ka ba? Kahit sino pa ang ama ni Eliana. Kahit kriminal man ang totoo niyang ama, o isang pulubi. Basta anak siya ni Aubrey Avianon, siya ang munting prinsesa ng pamilya Wells. Mga babae tayong lahat dito. Bakit ba si Aubrey Win? Lahat ng bagay ay meron na mula pa sa pagkabata. Samantalang ako, laging kailangang paghirapan, laging nasa ilalim niya. Wala akong pakialam sa anumang mga pakana na nasa isip mo. Bukas, sasama ka ni Madison sa akin papunta sa lumang mansyon para humingi ng tawad. Ayoko. Wala naman akong ginawang mali. Ang cute-cute talaga ni Eliana. Malas siya. Dumating siya rito para magdala ng malas sa akin. Nasira ang binti ng nanay ko dahil sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Kakausapin ko si Madison at aayusin ang lahat. Madison, bukas sasama ka sa akin, sa pamilya Wells para humingi ng tawad. Pero huwag kang mag-alala, anak, gagantihan ko sila para sa iyo balang araw, okay? Okay. Eliana. Sa susunod ang mga tito mo, ang maglilibre sa'yo para magsaya, okay? Ililibre ka namin. Sa Funland Amusement Park, sumakay ng roller coaster, mag-merry-go-round. Ang nanay at tatay ni Madison. Alam ko, nagkapikunan sa pagitan ni na Madison at Eliana, kaya, sinadya kong dalhin si Madison dito, para humingi ng tawad kay Eliana. Pasensya na. Si Eliana lang, ayaw magpatawad sa atin niya. Hoy, alam ko, nagkaroon kayo ng kaunting away. Pero, alam mo naman, mga bata, nag-aaway-away, normal lang yan. Medyo madamo si Eliana. At hindi naman galit ang ate niya, kahit nakagat. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Wala namang ibang kahulugan yun, tita. Alam kong nagpadalos-dalos si Madison kahapon, kaya nag-away sila ni Eliana. Pero nakagat at nasaktan din naman si Madison, di ba? Kaya dinala ko siya rito para humingi ng paumanhin. Kaya hindi ba dapat si Eliana ang humingi ng paumanhin kay Madison? Nagkamali ang ate pero wala naman akong ginawang mali. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Pero kinagat mo ang ate mo. Ang dahilan kung bakit ko siya kinagat ay dahil minura niya ako at ang nanay ko at tinulak pa niya ako. Hindi ako nagkamali doon. Ang sama-sama mo talagang bata, anak. Madison Obenan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mag-apologize ka nga kay Eliana. Harrison. Ang anak mo, adorable ang tawag sa sarili. Siguradong sinadyang tinuruan mo siya niyan, di ba? Kung hinahamak ninyo kami, edi huwag na lang tayong magkarelasyon. Stephen, hindi pagkakaunawaan lang yan. Hindi ko rin alam kung saan natutunan ni Madison. Yon. Eksakto. Paano naman namin matuturuan si Madison ng ganun? May nagturo siguro sa kanya. Noong nawala si Aubrey. Ang dahilan kung bakit mo ipinadala ang anak mo rito. Ayoko ng pag-usapan ngayon. Sa lahat ng mga taon, ginawa na talaga namin ang lahat para sa inyo at sa pamilya ninyo. Mula ngayon, kayo na lang ang bahala sa sarili ninyo. Hoy tita. Nag-aaway-away lang naman ang mga bata. Tama na yan. Kasalanan ko, hindi ko sila nadisiplinang mabuti. Pangako ko, hindi na maulit ito. Madison, alis na tayo. Hoy, Harrison. Harrison, sandali, anong ginagawa mo? Harrison. Ngayon, alam ko na talagang nagkamali ako. Ako ang lalapit at hihingi ng tawad kay tito at tita. Huwag mo nang guluhin pa sila. Huwag nang dumihan pa ang paningin nila. Harrison Win, lahat ng ginawa ko ay para sa iyo, di ba? Para sa iyo at kay Madison ang lahat. Huwag kang walang utang na loob. Para sa akin. Bakit hindi mo na lang aminin na para sa sarili mo? Kayamanan at katayuan. Donna Carver, hanggang ngayon hindi mo pa rin nakikita ang mga pagkakamali mo. Hayaan mo na. Wala nang ibang dapat pag-usapan sa pagitan natin. Maghiwalay na tayo. Madison, huwag kang umiyak, mabait ka. Harrison Win, gusto mo talagang maghiwalay. Nababaliw ka ba? Tapos na akong makipag-usap sa'yo. Magkita na lang tayo sa City Registry. Harrison Win, tumigil ka dyan. Sabi ko, tumigil ka.
Hoy, Amy Graham. Kailangan kong ipaimbestiga mo ang isang bagay para sa akin. Alamin mo kung sino ang umampon kay Eliana Bright noon. Gusto ko talagang malaman kung saan talaga nanggaling ang maliit na cute na ito. Harrison Wynn. Harrison Wynn. Kasalanan mo lahat kung bakit ako iniwan ng mga magulang ko. Eliana. Huwag na lang natin siyang pansinin, okay? Dadalhin ka ni Tito Stephen para maglibang. Okay. Halika na, tara na. Ang aura mula noong panahong iyon ay naglaho dito mismo. Sayang, hindi na natin ito muling natagpuan. Aubrey. Pasensya na, nabigo kita. Aubrey. Pangako ko, babalikan kita balang araw. Ang mga magulang at kapatid kong lalaki ko ay hindi kailanman papayag na sumama ako sa'yo. Pero naniniwala ako na magugustuhan ka rin nila sa huli. Ako at si Eliana ay maghihintay sa pag-uwi mo kasama ang The Wells family. Sige, aalis na ako. Aubrey. Ang anak natin. Anong gusto mong kainin ngayon? Bibilhan ka ng kahit ano ng tito mo. Gusto ko ng candy-coated na prutas sa tuhog. Sige, hintayin mo ako dito. Kukunin na ng tito mo yan para sa'yo. Bilasin mo, tumawag ka ng ambulansya. Mukhang atake sa puso, baka huli na ang lahat. Sir, may pamilya ba kayong pwedeng tawagan? Anong gagawin natin? Tawagan mo na lang ang numero. Kaninong bata ba to? Hoy, anong ginagawa ng batang yun? Ano yung bagay na yun? Diyos ko, ang matanda ay okay na ngayon. Tulungan mo ako, bilis. Salamat, munting bata. Walang anuman. Lagi pong sinasabi ng lolo ko, mas mabuti ang magligtas ng buhay kaysa magtayo ng 7 palapag na pagoda. Hoy. Ano ng pangalan mo? Eliana, nasaan ka? Hinahanap na ako ng tito ko. Paalam, lolo! Kaya't siya nga ang anak ni na Alexander Bright at Aubrey Wynn. Isang anak na nagbabayad sa utang ng kanyang ama. Panahon na para bayaran niya ang nangyari sa mata ko. Hinay-hinay lang. Ano to? Stephen, kumikinang tong bola. Eliana. Eliana. Boss, nawawala si Eliana. Kailangan na tayong kumilos. I lockdown ng buong Willow Park. Saan pumunta si Stephen? Sir, nakita mo ba si Stephen ko? Matangkad siya at gwapo. Mahigit 3 taon na. Sa wakas, nakita rin kita. Sir, ang tagal mo na pala akong hinahanap. Bakit mo ako hinahanap? Narito ako para singilin ka sa dugong utang. Ang mga mata mo, pinakamahalagang kayamanang nakita ko. Kung huhukayin ko ang mga yan, siguradong magugustuhan ni Alexander Bright ang mga yan. May utang sa akin ang pamilya mo. At oras na para magbayad.
Dad, itong si Kuya ay isang higanteng gintong dragon talaga. Kaya siya ang tatay ko? Bakit? Parang pamilyar na pamilyar ang itsura nitong bata. Ikaw pala. Ikaw pala talaga. Alexander Bright. Nakita mo na ba ako ngayon, Alexander? Nagulat ka ba? 4 na taon na ang nakalipas. Binulag mo ako noon. Ngayon, babayaran mo yan. Wala kang laban. Sige, Uncle Golden Dragon. Ang galing mo, Uncle Golden Dragon. Bata. Hoy, bata. Ayos ka lang ba? Ayos lang si Eliana Bright. Pero yung nakakatakot na bulag na lalaki ay nakatakas. Hoy, bata. Magmadali ka umuwi at hanapin mo ang mga magulang mo. Ang galing talaga ni Uncle Golden Dragon. Ang astig ng itsura ng lumitaw yung gintong dragon sa likod niya. Eliana. Eliana, saan ka pumunta? Kinabahan ako, bata. May nasaktan ka ba? Steven, may nakakatakot na bulag na lalaki na gustong bunutin ang mga mata ko. Tapos anong nangyari? Tapos itong si Uncle Golden Dragon ang nagtanggol sa akin. Anong nakakatakot na bulag na lalaki? Uncle Golden Dragon. Yung arawana ba ang ibig mong sabihin? Hindi arawana, totoong higanteng gintong dragon talaga. Ang lakas talaga nung kuya. Sana siya na lang ang tatay ko. Sige, umuwi na muna tayo. Pwede kaya na yung totoong ama ni Eliana ang lumitaw? Ricky Gale. Sa lahat ng mga taong ito, ikaw at si Victor Gale, wala kayong ginawa kundi ang masama. Pumatay ng mga tao at kinain ang Dragon Clan. Naisip mo ba kailanman na darating ang araw na ito? Palaging, isang mundo kung saan ang malakas ay naninila sa mahina, kahit gaano pa kalakas ang inyong Dragon Clan. Hindi ba't karne lang kayo, sa aming tataran? 4 na taon na ang nakalipas, hinayaan naming makaligtas ka. Ngayon, ang araw ng iyong paghuhukom. Kung papatayin mo ako, hindi mo na muling makikita. Si Aubrey Wynn. Ano ang sinabi mo? Si Aubrey Wynn. Hindi mo ba naaalala? Si Aubrey Wynn ang nagbigay sa'yo ng isang anak na babae noon. Kung papatayin mo ako, hindi mo na siya muling makikita sa buong buhay mo. Nasaan ang bata? Buhay pa si Aubrey Avianan. Kung ngayon, ay maglalakad ka ng isang hakbang palabas ng Dragon Clan, huwag ka nang bumalik pa. Panghabang buhay kang itataboy ng Dragon Clan. Alexander Bright. Madam, siya, ay bigla ang pumanaw. Alexander Bright. Alexander Bright. Nasaan si Aubrey Avianan? Aubrey Wynn. Hindi ko inaasahan noon, si Ricky Gale pala ang nag-set up kay Aubrey. Ako ang dahilan kung bakit naghirap siya at ang anak niya. Alexander Bright. Nahanap na namin ang Young Lord. Nasa Wells family siya sa Oak Ridge. Tara na. Pupunta tayo sa Wells family para kunin ang anak ko. Steven, nang makita ko si Alexander Bright, may kakaiba sa pakiramdam ko. Anak, gusto mo ba? Si Alexander Bright. Oo, gusto ko. Steven, makikita ko pa kaya siya ulit? Kung nandito pa siya sa Oak Ridge, magkikita rin tayo sa bandang huli. Gabing-gabi na, oras na para matulog. Sana makita ko ulit si Alexander Bright. Gusto ko ring ipakita sa kanya ang aking maliit na gold dragon. Kuya, yung Alexander Bright na laging pinag-uusapan ni Eliana. Posible kayang siya talaga, ang tunay niyang ama? Kahit sino pa siya, si Eliana ay isa pa ring aming anak sa pamilyang Wells. Walang sino mang makakaagaw sa kanya. Pero kung siya nga, baka masubukan niya ang aming mga kamao. Ginoong Rhodes, anong dahilan ng pagbisita mo ngayon? Noong huli, iniligtas ako ni Eliana sa Willow Park. Ngayong pagkakataon, narito ako, partikular para magpasalamat sa inyong lahat. Hindi mo talaga kailangang magdala ng anumang regalo para sa akin. Iniligtas ka ni Eliana. Anong pagkakataon? Eliana, kailangan mong tanggapin ang regalong ito. Ang pagbisita ni Lolo ngayon ay hindi lamang para magpasalamat. May hihilingin din ako sa'yo. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Sa tingin ko,
Alam ko na kung ano ang sasabihin mo. Ginoong Wells, alam mo na. Si Brian Rivers ay nasa koma na ng mahigit 3 taon ngayon, maraming beses nang naglabas ng kritikal na alerto ang ospital. Kaya nga, Eliana, gusto kong itanong kung maaari mong tulungan si Brian. Ito ay maaaring ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya. Sa totoo lang, Ginoong Rhodes, si Eliana ay may ilang hindi pangkaraniwang kakayahan, pero bata pa lang siya. Kaya kung makakatulong siya, ay hindi pa sigurado. Naiintindihan ko. Lolo, handa akong tumulong. Eliana, ito si Tito Brian. Pamilyar na pamilyar sa akin si Tito Brian, pero sa tingin ko, hindi pa kami nagkikita. Lolo, natutulog lang ba si Tito Brian? Mahigit 3 taon ng malalim ang tulog ni Brian. 3 taon? Ang tagal naman noon. Eliana, gusto ka sanang tulungan ni Lolo na gisingin si Tito Brian. Ang hiling sa akin ni Ginong Rhodes ay gisingin lang si Tito Brian. Eliana, subukan mo lang. Kung may maramdaman kang hindi maganda, sabihin mo agad sa akin. Kung hindi mo magising si Tito Brian, ayos lang. Walang sisihin sa'yo, ha? Ayos lang kung hindi mo siya magising. Gawin mo lang ang makakaya mo. Tito, Lolo Rhodes, nakuha ko na. Brian Rivers, gising na. Brian Rivers, gising na. Brian Rivers, pakigising na. Kung makatulog ka ulit, baka hindi ka na magising. Brian Rivers, gising ka na rin sa wakas. Sino ka? 3 taon na ang nakalipas. Gising ka na rin sa wakas. Tatay. Mabuti at gising ka na. Mabuti at nakabalik ka na. Eliana Bright. Lolo, maraming salamat po. Walang anuman. Ikaw siguro si Eliana. Ang laki na ng pinagbago mo. Masayang masaya si Aubrey kung makikita ka niya. Brian Rivers, kilala mo ba ang nanay ko? Hindi lang kilala ang nanay mo. Ako pa ang nag-alaga sa'yo nung ipinanganak ka. Brian Rivers. Brian Rivers. Ano ang sinasabi mo? Nakilala mo si Aubrey? Kailan at saan? Mahaba ang kwentong ito. Aubrey. Brian, pwede ba akong tumuloy sa'yo sandali? May nangyari ba? Brian, alam kong may dugo ka ng Dragon Clan at tao. Ang sanggol na dinadala ko ay katulad mo. Ang ama niya ay si Alexander Bright ng Dragon Clan. Alexander Bright. Siya ang pinuno ng Dragon Clan. Malamig at malayo talaga ang ugali niya. Paano ka napasangkot sa kanya? Bukod pa riyan. Brian, sa ibang pagkakataon na lang ikukwento ko ang tungkol sa akin at kay Alexander Bright. Sa ngayon, may humahabol sa akin at sa sanggol ko, bukod sa'yo. Wala na akong ibang malalapitan, hinahabol ka. Nila? Mukhang seryoso ito. Kung malaman ng mga yon na ang sanggol ni Aubrey ay kay Alexander Bright, tiyak na kukunin nila ito. CJ, magpakomportable ka muna sa bahay ko. Diin pa. Babae ang sanggol ni Aubrey. Binigyan ko siya ng palayaw, Eliana Bright. Gusto kong lumaki ang aking maliit na anak sa mainit na sikat ng araw. Kailangan nating hanapin si Aubrey. Winat ang kanyang ipinagbubuntis. Ngayong araw, magbabayad si Alexander Bright sa dugo sa kanyang ginawa. Sige. Aubrey Averna, nahuhuli na sina Ricky Gale at ang iba pa. Kunin mo ang bata at umuna ka na. Ako na ang bahala sa kanila. CJ. Ricky Gale. Kung gusto mong maghiganti, sa akin ka. Noon, malubha akong nasugatan. Wala akong magawa kundi panoorin sila ng walang magawa. Hinabol ni Ricky Gale si Aubrey. Nang maabutan ko sila, sakto kong nakita, nahulog si Aubrey sa bangin. Ang tanging nakita ko sa lupa ay ang peking lampin na ginamit niya para itago si Eliana. Kaya, ginawa mo ang lahat ng ito para iligtas sina Aubrey at Eliana. Uncle Owenan. Lumapit sa akin si Aubrey dahil ayaw niyang madamay ang The Evenan family. Wala na talaga siyang ibang choice. Pagkatapos mahulog si Aubrey sa bangin, Malamang ay, kinuha siya ng ibang tao. Hinanap ko siya sa lugar na yon pero wala akong mahanap kahit isang bakas. Niya.
Pagkatapos, nawalan ako ng malay. Ngayon lang ako nagising. Yung taong binanggit mo. Si Alexander Bright ng The Dragon Clan. Kaya ang hinahabol nila ay ang ama ni Eliana. Pero nadamay ang kapatid kong babae. Ngayon, nasa panganib si Eliana. Dahil din sa kanya. Sina Victor Gale at Ricky Gale ay mula sa The Merfolk. Nakakakuha sila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip ng lakas ng ibang tao. Pero ang kapangyarihan ng The Dragon Clan ay isang bagay na kinatatakutan nila at gustong-gusto nilang makuha. Kaya nila tinatarget sina Alexander Bright at Eliana. Pero kung si Eliana ang target nila, Mula pa sa simula, bakit ngayon lang nila? Siya hinanap? ito ang Shining Dragon Pendant. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng The Dragon Clan. Hindi lang ito may kapangyarihang hindi ka panipaniwala, kundi kayang itago ang kanyang presensya. Tungkol naman sa kung bakit ngayon lang nila natuklasan si Eliana Bright, hindi ko talaga alam. Baka dahil si Harrison Wynn ang nag-aaral ng kanyang kwintas noon? Kaya pala. Kung nalaman na nila ang tunay na pagkatao ni Eliana Bright, sa hinaharap susubukan nilang habulin siya muli. Kailangan mag-ingat kayong lahat. Ryan Rivers, alam mo ba kung nasaan ang tatay ko? Kanina mo sinabi na kinuha si Aubrey Wynn ng isang tao. Baka yung lalaking iyon ang nagdala sa kanya sa The Dragon Clan? Hindi ako sigurado dyan, pero ang tatay ni Eliana Bright ay dapat nasa The Dragon Clan. Tungkol naman sa kung nasaan ang The Dragon Clan, kailangan kong imbestigahan ito. Kapag nalaman ko, sasabihin ko talaga sa inyo. Eliana Bright, alam kong nagkamali ako. Pwede mo bang gawing hindi magdiborsyo ang mga magulang ko? Ano ang ibig sabihin ng paghihiwalay? Ibig sabihin, magkahiwalay na ang dalawang tao. Mula ngayon, kasama ko na lang ang tatay ko. Sabi ng nanay ko, babalik pa rin siya para dalawin ako. Eliana, ang galing-galing mo talaga. Pwede mo bang gawing ang nanay at tatay ko ay hindi maghihiwalay? Sa tingin ko hindi ko kaya. Huwag kang umiyak, ha? At least kasama mo pa rin ang tatay mo. Kung namimiss mo ang nanay mo, pwede mo siyang hanapin. Namimiss ko rin ang nanay ko. Hindi ko nga alam kung nasaan siya. Kung namimiss mo ang nanay mo, okay lang sa akin kung ituring mo ang nanay ko na parang nanay mo. Ayaw ko, may sarili akong nanay. Talagang ayaw ko sa nanay mo. Kahit gusto mo ang nanay ko, hindi ko ibibigay sa iyo. Bakit hindi na lang natin hayaan si Madison na tumira sa Old Manor ng ilang araw? Ito ang unang pagkakataon na naging napakabait sa akin si Stephen. Yehey, matutulog kasama ko si ate ngayong gabi. Pwede kong ibahagi sa kanya ang kalahati ng kama ko. Sino bang gustong matulog kasama mo? Malaki na ako ngayon, kaya ako nang matulog mag-isa. Ate, anong nangyari? Nag-aaway araw-araw ang mga magulang ko. Maghihiwalay na sila. Umiiyak ako tuwing gabi. Pero kapag kasama ko si Eliana, parang ayaw ko nang umiyak. Medyo nauuhaw lang ako. Sandali lang, kukuha ko ng tubig para sa iyo. Alexander Bright, anong balak mong gawin sa kapatid ko? Hoy bata, ikaw pala. Hindi ako bata. Ako si Eliana Bright. Alexander Bright, huwag kang gagawa ng masama, ha? Hindi ako masamang tao. Anak ko ito. Pero ang kapatid ko ay anak ni Joseph Wells. Paano siya naging anak mo? Anak ni Joseph Wells. Ang anak ko. Alexander Bright, anong nangyari sa'yo? Masama, may panganib sa buhay niya. Mahirap talagang gamutin si Alexander Bright. Alexander Bright, Alexander Bright, Eliana Bright. Eliana Bright, bakit ka natutulog sa sahig ng walang dahilan? Stephen Wells, ayos lang ba si Alexander Bright? Anong pinagsasabi mo, Alexander Bright? Eliana Bright. Paulit-ulit na binabanggit ni Eliana, Alexander Bright. Sino ba talaga siya? Gumaling na talaga ang sugat ko. Anong nangyari noong gabi? Nang dumating ang mga lalaki dito, nakita ka nilang himatay sa sahig. May maliit na bata sa tabi mo. Bago ako mawalan ng malay, naramdaman kong may nagpapagaling sa akin.
Siya kaya talaga ang anak ko. Zack Frost. Sumama ka sa akin sa pamilya Wells. Ngayon, gagawin natin ang isang formal na pagbisita. Nasundan ko na ang Dragon Plan. Magaling yan. Dadalhin ko na si Eliana ngayon din. Una, hahanapin natin ang tatay ni Eliana. At pangalawa, baka, kasama rin ni Aubrey Wynn ang Dragon Plan. Joseph Wells. Pupunta ba tayo para makita ang tatay ko? Eliana Bright, ayaw bang makita ni Eliana siya? Gusto ni Eliana na makita ang tatay. Joseph Wells, gusto kaya ni tatay na makita ako? Paano kung hindi niya ako gusto? Eliana Bright, kung hindi ka gusto ng tatay mo, iuuwi ka ni Tito. At hindi na natin siya kikilalanin magpakailanman. Okay, Okay. tara na. Si Alexander Bright mula sa Dragon Clan, dumating kasama ang kanyang tauhan na si Zack Frost, upang dalawin ang ilang matatandang kaibigan. Noon, ako at si Aubrey Avernon ay dapat na sabay na dumalaw sa inyo. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Kaya nga inabot kami ng ganito katagal. Sana'y mapatawad ninyong dalawa ang pagkaantala. Nanay, ang mapapangasawa ko sa hinaharap, kailangang mas gwapo pa kay Daddy, at sa lahat ng mga kuya ko. Nanay, hindi ko pa masasabi sa'yo kung sino siya. Pero kapag nakilala mo na siya, alam kong magugustuhan mo siya. Ano man ang mangyari, kailangan kong protektahan ang batang ito. Dahil, ito ang anak namin, niya at akin. Aubrey Calvin. Paano nga ba kayo nagkakilala? Ni Aubrey Calvin, pinagtripan mo ba siya o ano? Ako at si Aubrey Avernon ay nagkakilala 5 taon na ang nakalipas. Nooy napagbintangan ako ng isang tao. At siya ang nagligtas sa akin. Sir, gising na po. Ayos lang po ba kayo? Sir, gising na. Tulungan mo ako. Nang ako'y mahiwalay kay Aubrey, hinabol ako ni na Victor, Gale at Ricky Gale. Nang mapatay ko silang dalawa, balak ko sanang hanapin si Aubrey. Sa kasamaang palad, ibinalik ako ng aking ama sa The Dragon Clan. Alexander Bright, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Tumigil ka kay Aubrey Wynn. Tanggapin ang Thunder Lash. Magdusa ng 100 latay. At palayasin sa The Dragon Clan. Pipiliin ko ang pangalawa. Ikaw, Ginoo. Bigla na lang pumanaw ang ginang. Ginoo. Nang una kong marinig ang nakakagulat na balita, nawalan ako ng gana mabuhay. Kaya napagdesisyonan kong magpakulong sa loob ng The Dragon Clan. Hanggang sa sandaling naramdaman ko ang kapangyarihan mula sa Glimmering Dragon Pendant. Doon ako nakalaya mula sa pagkakakulong. Kasalanan ko ito, nabigo ko si Aubrey. Nabigo akong protektahan siya at ang aming anak na babae. Gugugulin ko ang natitira kong buhay sa pagbabayad sa aking anak. Ganun pala ang nangyari. Kung gayon, nasaan ang aking anak na babae? Eliana ang pangalan niya. Siya nga talaga. Kaya nasaan na ngayon si Eliana? Maaari ko ba siyang makita? Huli ka na. Nalaman ni Eliana na ikaw ang kanyang ama, kaya pumunta siya sa The Dragon Clan para hanapin ka. Pumunta sa The Dragon Clan. Hindi kailanman nagustuhan ng aking ama ang mga tao. Natatakot ako na baka may masamang gawin siya kay Eliana. Ang kapal mo. Ito ang lupain ng The Dragon Clan. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga dayuhan na pumasok dito. Sino mang lumabag sa mga alituntunin ay parurusahan. Pwede po bang ipaalam ninyo sa iba para sa amin? Gusto naming makita ang pinuno ng inyong angkan, si Alexander Bright. Ang aming pinuno, akala mo ba kayong mga mababang uri ng tao ay makakapagkita sa kanya kung kailan ninyo gusto? Narito kami para makipagkita sa pinuno ng inyong angkan. Napaka-importante ng bagay na ito. Ang batang babae na ito ay anak ng pinuno ng angkan. Malinaw naman na ang batang iyan ay isang ordinaryong tao lang.
Paano siya maaaring may koneksyon sa aming pinuno? Narinig ko na mahilig kayong mga tao na manloko ng iba. Ngayon pati ang aming pinuno. Gusto ninyong lokohin? Kung gusto ninyong makita ang aming pinuno, Dapat kahit papaano ay may magandang dahilan kayo. alam ng lahat na ang aming pinuno ay laging nasusuklam sa inyong. Mga ordinaryong tao. Imposibleng siya ay may kinalaman sa alinman sa inyo. Umalis na kayo. O huwag kayong magalit kung ano ang mangyari sa susunod. Ayoko umalis. Gusto kong makita ang tatay ko. Napakayabang talaga. Brian Rivers, ayos ka lang ba? Ang kapal ninyong mga pisakin, Tito Brian Rivers. Tulong, may mga pumasok na dayuhan sa teritoryo ng The Dragon Clan. Gregory Bright, Lawrence Frost. Tumapak sila sa teritoryo ng Dragon Clan. At sila ang umatake sa amin. Napaka-pamilyar ng pakiramdam na ibinibigay sa akin ng batang ito. Kalokohan, kayong mga tao ang umatake, malinaw naman. Bakit hindi ako makapagsalita? Sa lahat ng mga taong ito, ang aming Dragon Clan at kayong mga tao ay hindi kailanman nakialam sa isa't isa. Palagi kaming namuhay ng mapayapa. Hindi ko inasahan na darating kayo rito ngayon at mang-aapi sa amin mismo sa aming lugar. Sila ang unang umatake kay Brian Rivers, kaya nga ako pumagitna. Hindi ko layuning gumawa ng gulo. Gusto ko lang makita ang tatay ko. Sino ang tatay mo? Gregory Bright. Hindi niya alam. Naniniwala siguro siya sa sinabi ng iba at iginiit na ang pinuno ng angkan ng kanyang ama. Gumagawa-gawa lang siya ng kwento tungkol sa pamilya. Kaya pala ang aura ng batang ito ay napaka-pamilyar. Mukhang sinira ni Alexander Bright ang selyo at umalis. Dahil lang sa kanya, imposible iyon. Imposible iyon. Sabi nila nung mga nakaraang taon, ang babaeng iyon at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak ay parehong nawala. Ang babaeng ito ay wala ni Kay Titing na enerhiya ng Dragon Clan. Imposibleng siya ang anak ng pinuno ng angkan. Ang aura ng lolo na ito ay eksaktong kapareho ng kay Alexander Bright. Lolo, pwede mo ba akong pakawalan? At pakawalan din sina Joseph Wells at Brian Rivers? Angkan nga ni Alexander Bright ito. Itong bata. Anak na babae pala siya ng angkan ng dragon. At buhay pa siya. Napakaliit at mahina. Hindi man lang maihahalin tulad sa isang daliri ng pinakabatang sisiw ng angkan ng dragon. Ang dugong tao dragon ay isang bagay na hindi dapat nagkaroon sa mundong ito. Ang batang ito ay magdudumi lamang sa dugo ng angkan ng dragon. Magdudumi? Hindi ko naman minamaliit ang angkan ng dragon. Pero kayo naman ay minamaliit ninyo kaming mga tao. Kung hindi dahil kay Alexander Bright, hindi mawawala ang aking nakababatang kapatid na babae. Sabihin mo sa akin, nasaan si Alexander Bright? Tumahimik ka. Isang hamak na tao lang. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Huwag ninyong bulihin si Joseph Wells. Ha? Ang light carved dragon pendant. Kaya pala hindi ko nadama ang presensya ng batang ito noong una. Nagkataon pala na siya ay itinago ng light carved dragon pendant. Noong mga nakaraang taon nang hinanap namin ang pinuno ng angkan, hindi namin mahanap ang dragon pendant. Ibinigay niya pala ito sa batang ito. Gregory Bright, ang light carved dragon pendant ay ang pinakamahalagang kayamanan ng angkan ng dragon. Tanging ang tunay na tagapagmana ng angkan ng dragon ang maaaring magsuot nito. Ngayon, hindi natin dapat hayaan itong mapunta sa kamay ng batang itong ligaw. Hindi ako isang batang gala. May tatay at nanay ako. Talagang hindi ako isang batang gala. Ang angkan ng dragon ay nagpapasa ng kanilang lahi. Sa bawat buhay, isang tagapagmana lamang ang isinisilang. Ang iyong ina ay nambighani sa pinuno ng angkan at ipinanganak ka. Iyan ay isang dungis sa pangalan ng pinuno ng angkan, at lalo na, isang kahihiyan para sa angkan ng dragon. Sabi nila noong unang panahon, ang angkan ng dragon ay kayang magpakilos ng hangin at ulan. Ngunit ang batang ito ay kalahating tao, kalahating dragon lamang. Paano siya posibleng magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan? Kung ayaw ninyo kay Eliana Bright, wala nang dahilan para manatili pa kami rito. Sandali. Maaari kayong umalis, ngunit ang batang ito ay dapat manatili. Ayaw ninyo sa akin, ayoko ring manatili dito. Kapag isinuot mo na ang Radiant Dragon Pendant, ikaw ay magiging tagapagmana ng angkan ng dragon. Dapat kang manatili sa angkan ng dragon. Gregory Bright. Ang batang ito ay may dugong tao at dragon. Hindi siya purong lahi. Paano niya maipapamana ang angkan ng dragon? Ang Radiant Dragon Pendant ay kinilala siya bilang kanyang Panginoon.
Kaya siya ang kahalili ng angkan ng dragon. At kahit na siya ay halong lahi, siya pa rin ang sarili kong apo. Ang matandang ito ay talagang, Lolo ko talaga kayo. tama, ako ang lolo mo. Kung lolo ko talaga kayo, bakit hindi mo ako hinanap nitong mga nakaraang taon? Nitong mga nakaraang taon, hindi namin alam ng tatay mo, nabuhay ka pa pala. Kung alam lang naming nasa labas ka, gagawin ko ang lahat para hanapin ka at pauwiin. Nasaan ang tatay ko? Wala ba siya rito? Siya. Ginoong Gregory Bright, may pumasok. Kayong dalawa ba ang nagdala sa kanila rito? Hindi kami. Salamat sa pagturo ng daan. Napadali ninyo ang paghahanap namin sa kuta ng Dragon Clan. Kaya nagtutulungan nga talaga kayo. Mayroon pa ba kayong sasabihin para sa sarili ninyo? Hindi kami kasabwat ng nakakatakot na bulag na yon. Masama talaga siya. Noon nga, sinubukan pa niyang bunutin ang mga mata ko. Sige na, sino bang maniniwala sa'yo? Kayo lang ang dumating kanina, tapos sumunod agad sila. Kitang-kita namang magkasabwat kayo. Tama na yan. Victor Gale. Pinaghirapan mo ang paghahanap sa lugar na ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Jin Shifan, isuko mo ang Prism Dragon Pendant. At hindi ko babaliin ang katawan mo. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ka pa rin sumusuko sa iyong mga pakana. Ang kumikinang na Dragon Pendant ay ang pinakamahalagang kayamanan ng angkan ng dragon. Paano mo, kayong mababang uri ng mga tao isda, mag-aasam na makuha ito? Nakakalungkot naman. Dahil ang makapangyarihang angkan ng dragon ay malapit nang mapuksa ngayong araw ng amin ang mga hamak na tao isda. Patayin silang lahat. Huwag mag-iwan ng buhay. Ang vital energy ng angkan ng dragon ay talagang dalisay. At ang mga iba pa, huwag niyong pabayaang makatakas ang sinuman. May pinto sa gilid ng bulwagan. Ilabas mo siya. Anak, kapag nakita mo ang iyong ama, sabihin mo sa kanya, siya ang anak na pinaka. Ipinagmamalaki ko sa buong buhay ko. Eliana Bright. Ang batang ito ay hindi lamang nagtataglay ng sinaunang kapangyarihan na mag-utos sa hangin at ulan, kundi mayroon ding ganitong kamanghamanghang kakayahan. Hindi pa man 4 na taong gulang, ay napakalakas na. Siya ang pinakamagaling na henyo na nakita ng ating angkan ng dragon sa 1,000 henerasyon. Kaya pala hindi ko siya matagpuan kahit saan. Sa inyo pala siya itinago. Sino ka ba para mangahas na hawakan ng aking anak? Aray! Alexander Bright. Bakit siya nandito? Tito Alexander Bright, Ang pinuno ng angkan. Narito ang pinuno ng angkan para iligtas tayo. Hindi ako ang tito mo. Ama mo ako. Pasensya na. Huling nakarating ang ama mo. Mula ngayon, pangako ko, hindi ka na muling masasaktan. sige, huli ka nga pero pwede mo ba akong tulungang maghiganti? Masasama ang 2 tiyong iyon. Sinubukan ng bulag na tiyong kunin ang mga mata ko at nasaktan din niya si Lolo. Kaya ikaw pala ang nagtangkang saktan ang mga mata ng anak ko. Hi! Ricky Gale. Sir, bilasin mo, huwag mo akong intindihin. Alexander Bright. Sa susunod, papatayin kita talaga. Takbo! Nasaan si Aubrey Avenon? Magsalita ka. Hindi mo malalaman. Hindi sa buhay na ito kung nasaan si Aubrey Wynn. Tito Alexander Bright, ikaw ba talaga ang ama ko? Ako nga talaga ang ama mo. Eliana Bright. Hindi kita nakilala noon. At hindi ako naging mabuting ama para sa'yo. Mapapatawad mo ba ang iyong ama? Maaari mo bang patawarin si Papa? Sabi ni Lolo, hindi mo alam na buhay pa pala ako, kaya nga pinatawad ko si Papa. Noon, isinuko mo ang Dragon Clan para sa isang babae, kaya bakit ka bumalik ngayon? Dumating ako para iligtas ang anak kong babae. Tinanggalan ka na ng katayuan sa Dragon Clan. Wala kang karapatang bumalik. Punong-punong.
Si Gregory Bright ay nagpapalabas lang ng sama ng loob. Sinabi niyang pinatalsik ka sa Dragon Clan dahil sa galit noon. Sa mga taong ikaw ay nakakulong sa yelo, hindi siya tumigil sa pagdalaw sa'yo tuwing ilang araw. Lawrence Frost. Papa, si Lolo, ibang sinasabi, ibang ibig sabihin. Kanina, pagkatapos akong makita ka, sinabihan niya ako na sabihin sa'yo, ikaw ang anak na pinakamapagmamalaki niya sa buhay na ito. May mga gagawin pa ako. Kaya uuwi na ako at magpapahinga. Pasensya na sa abala sa inyong dalawang matanda, sa pag-aalaga sa aking ama. Oo, syempre. Sa totoo lang, mali talaga ang nasabi ko kanina. Pakiusap, patawarin mo ako, binatang Panginoon. Hindi na kita pagtatalunan patungkol dito. Salamat, Alexander Bright. Sa pagligtas sa kayamanan ng pamilyang Wells. Teka, Joseph Wells, hindi mo kailangang maging formal. Si Eliana Bright ay kayamanan ko rin. Sino ang tinatawag mong Joseph Wells? Sige, tinatanggap kita bilang bayaw. Mabilis naman talagang mag-init ang ulo ni Alexander Bright. Pero tungkol naman kay Joseph Wells, huwag muna natin pag-usapan yon. Pagkatapos ng lahat, ang bunsong kapatid ko ay hindi pa naman napapakasal sa'yo. Joseph Wells, hindi mo talaga kailangang maging magalang. Sa bandang huli, magiging isang pamilya rin tayo. Eliana, uuwi ka ba o gusto mong manatili dito? Eliana, hindi mo kailangang magpakahirap dito. Ang nanay at tatay mo ay inaasam din na manatili ka sa pamilya Wells. Halika rito, yakapin ka ng tito. Joseph, makausap ko lang sandali ang tatay ko. Hintayin niyo muna rito. Sige. Gusto mong alisin si Eliana sa angkan ng dragon? Alam mong mayroon siyang pambihirang kakayahan. Mas malakas siya kaysa sa iyo noon. Siya ang tagapagmana ng angkan ng dragon. At siya lang ang pag-asa natin. Alam ko. Pero napakabigat ng pasanin ng angkan ng dragon. Ang nanay niya at ako ay umaasang magkaroon lang siya ng masayang pagkabata. Kaya hindi siya angkop para sa angkan ng dragon sa ngayon. Sinisisi mo ba ako dahil masyado akong mahigpit sa iyo noon? Hindi kita sinisi kailanman. Kung hindi dahil sa iyo, wala na ang angkan ng dragon o ako. Sa ngayon, ayokong pasanin ng anak kong babae. Ang napakabigat na. Pasanin tulad ng dinanas ko. Gusto ko lang siyang lumaking masaya. Sige. Hintayin natin hanggang sa lumaki siya. Nasa kanya ang Luminance Dragon Pendant, hindi basta-basta papayag si Victor Gale. Nahayaan lang ito. Pangako, ipagtatanggol ko siya. Tatay. Ingat ka. Anak. Anak, Nakakatuwa at nasa bahay ka na. nasa bahay na rin ang aking mahal na apo. Huwag ka nang umalis muli sa lola. Gutom ka na siguro. Halika, pinapagluto na ni lola ang paborito mong mga pagkain. Tara, kain tayo ng sabay. Alexander. Ngayong gabi. Hindi tayo titigil hanggang sa malasing tayo. Tara na. Talagang matatag ang mga Wells pagdating sa pag-inom. Kung gusto mong maging parte ng pamilya, kailangan mong uminom ng higit pa sa amin. Alexander Bright. Ano ang masasabi mo? Ito ay isang karangalan. Tara, inom tayo. Papa, masarap ba ang alak? Eliana, hindi pwedeng uminom ng alak ang mga bata. Busog ka na ba? Huwag mo silang pansinin. Akyat na tayo at maghilamos. Halika na. Kaya pala, talagang malakas uminom ang mga dragon. Tagay. Sige pa. Tuloy lang.
Kilalang kilala ang Dragon Clan sa pag-inom. At ako naman, kilala ako sa pagiging hindi lasing kahit na 1,000 baso pa ang inumin. Kailangan mong ibalik si Aubrey. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Pangako, ibabalik ko si Aubrey sa bahay. Oh, at isa pa. Hindi mo pwedeng isama si Eliana. Siyang kayamanan ko. Kung susubukan mong kunin siya, makikipaglaban ako para sa kanya. Mahusay naman si Eliana sa piling ng pamilya mo. Hindi ko siya kukunin. Talagang matatag ang mga Wells pagdating sa pag-inom. Kaya ko rin sumabay. Mukhang magaling naman ako. Nawawala si Eliana Bright. Malapit na sana akong paliguan si Eliana. Sandali lang akong umalis, nakabukas pa ang gripo sa banyo. Nang lumabas ako, wala na si Eliana. Paano nainom ng bata to ng ganito karami? Dadalhin na ba natin siya sa Starlight Hospital? Okay lang. Hayaan mo siyang matulog para humupa. Magiging okay siya pagkatapos ng maayos na pahinga. Ako na ang bahala sa kanya ngayong gabi. Umuwi ka na at magpahinga. CJ, Yung hilig uminom, para talagang kamukha ko. Tatay. Hoy! Nandito ako, anak. Matulog ka ng mahimbing, Eliana. Eliana, huwag ka nang magtago para uminom mula ngayon. Ha? Hindi na ako iinom, pangako. Hindi na talaga ako iinom ulit. Hindi umiinom si tatay, hindi umiinom si lolo, wala ring umiinom na mga tiyo. Masakit ang ulo ko. CJ, wala sa atin ang inom. Mula ngayon, CJ. Sir, Madam, may dala pong kasama si Miss Donna Carver na mag-asawa. Sabi niya, tiyo at siya daw ni Miss Eliana. Eliana, sa wakas, nakita na rin kita, tito. Halika rito, umalis ka dyan. Stephen, ang galing mo! Stephen, ito ang tito at tita na nag-alaga kay Eliana. Nag-alaga nga sila kay Eliana noong lumalaki pa siya. Paano mo sila nasaktan? Tito, tita, dinala ko sila rito ngayon para makita ninyong lahat ang tunay na kulay ni Eliana. Wala siyang iba kundi isang, walang utang na loob na batang pasaway. Sino ka ba? Anong karapatan mo para baligtarin ang mga bagay tulad nito? Alam mo ba kung ano ang ginawa nila kay Eliana? Wala kang alam, kaya manahimik ka na lang. Jigo. Ako ang tito ni Eliana. Ako ang nag-alaga sa kanya sa lahat ng mga taong ito. Kahit hindi ako gumawa ng marami, may nagawa pa rin ako. At ano ang ibig mong sabihin sa may nagawa? Ang may nagawa ba ay palaging pinalo at minura si Eliana? O sinubukan bang agawin ng kanyang bahay at itinapon siya? Evelyn, mali ka ng lahat. Mali, paano kami maglakas loob na saktan si Eliana? Medyo mahigpit lang kami sa kanya. Yun lang. Palaging mahirap si Eliana mula noong bata pa siya. May hilig siyang magnakaw at magtago ng mga bagay. Halika na, bata pa siya. Kung hindi namin siya ituwid ngayon, ano ang mangyayari kapag tumanda na siya? Mauwi siya sa pagiging panganib sa lipunan. Ginagawa lang namin ito para sa kanyang kabutihan. Oo, ang mga batang ganyan kabata ay nangangailangan ng mahigpit na disiplina. Kung hindi, kapag lumaki sila, sisihin ng mga tao. Ang mga magulang. Kaya ang bersyon ninyo ng mahigpit ay bugbugin siya hanggang sa siya'y puno ng pasa. Walang natirang bahagi na hindi nasaktan. Anong mga pasa? Noong una kong kinuha si Eliana, punong-puno siya ng mga iyon. Binugbog ng mga patpat, sinunog ng mga upos ng sigarilyo. Itinakwil pa nila si Eliana sa balkonahe. Hindi na sila halos tao. Naglakas loob kang saktan ng aking anak. Subukan mo. Talagang hindi pagkakaunawaan ito. Talagang imposibleng. Namin inapi si Eliana Bright. Tama nga. Paano kami maglakas loob na tratuhin ng ganoon si Eliana Bright? Ninakawan niya ako ng pera dati. Nagalit lang ako. Kaya, binatukan ko lang ng konti.
Wala akong ninakaw, hindi ko kinuha ang pera mo. Tingnan mo, malinaw na ito ay nakita sa kanya. Ayaw lang niyang aminin. Palagi na lang nagsisinungaling ang batang ito. Galing yun kay Stephen Wells, hindi ko kinuha sa'yo. Sandali, sa tingin mo ba talaga pagkakataon lang ito? Kung hindi si Eliana ang kumuha ng pera. Sino ang kumuha? Bakit hindi mo tanungin ang anak mo tungkol dyan? Eliana, mas mabuting tumahimik ka. Pigilan niyo sila, dalhin niyo sila sa istasyon. Hindi. Hindi ako pupunta sa istasyon. Hindi ako pupunta. Teka, kailan niyo inampon si Eliana Bright? Noon pa. Tito, Binibini. Ano ang ginagawa mo? Tito, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Talagang babalikan ko siya. Kung hindi ako makabalik, tulungan mo ako at dalhin ang bata sa angkan ng Wells. Aling angka ng Wells yon? Kung sana ay alam lang ni Ginoong Yang, ang tungkol sa aming angka ng Wells. Hindi sana namin nakaligtaan. Si Eliana sa lahat ng mga taon na yon. Pinapunta ni Aubrey Avirnan si Eliana, at bumalik mag-isa para iligtas si Toby Rhodes. Tara na. Mula ngayon, mas mahirap pa ang buhay na darating sa'yo, kaysa kay San. Donna Carver. Ito ba ang gusto mong ipakita sa akin? Palagi na lang yung mag-asawang yan, di ba? Niloko nila ako. Paano ko malalaman? Wala akong ideya na ganoon sila kasama. Naaabusuhin nila si Eliana. Mababait sila. Pero hindi ka rin naman gaanong kaiba. Lagi mo nang inaaway si Aubrey noon. Hinayla mo pa ang pangalan niya sa putik. Akala mo hindi namin napapansin? Stephen, ako. Ang katotohanang napangasawa ni Harrison, ang isang tulad mo ay pinakamalaking kamalasan. Lahat kayo, mababa ang tingin sa akin. Siya. Ganoon ba siya kagaling kaysa sa akin? Si Aubrey, nakahanap ng isang pinalaking gwapong lalaking umaasa sa kanya. Bagets pa lang, nabuntis na siya. Mas maganda lang siya kaysa sa akin, yun lang. Tama na yan, tawagan mo si Harrison ngayon din. Kung hindi niya hiwalayan ang babaeng yan, kalimutan na niyang bumalik sa Wells Manor. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Ako pa rin ang tagapagmana ng pamilyang Carver. Pamilyang Carver. Sa pagkakaalam ko, ang Carver Holdings ay matagal nang gustong makuha ang lupang yon sa Riverside. Paumanhin, hindi ko maibibigay sa iyo ang property na yon. Sino ka ba? Anong karapatan mo para sabihin yan? Pero kaya niya talaga. Tingnan mo nga, bawat shopping center na pagmamayari ng Carver Holdings, lahat ng real estate, sa kanya talaga. Halos lahat ng bagong gusali sa Oak Ridge ay pag-aari ng kanyang pamilya. Hindi. Imposible. Paano siya naging yung misteryosong bilyonaryong pinag-uusapan ng lahat? Ilang taon na ang nakalipas, isang misteryosong bilyonaryo ay muntik ng bilhin ang kalahati ng mga property sa Oak Ridge. At ang lalaking yon ay ang lalaki ni Aubrey. Ang mapagmahal na ama ni Eliana. Ngayon, may karapatan na ba ako? Mula ngayon, walang negosyo sa buong Amerisya ang pinapayagang makipagtulungan sa Carver Holdings sa anumang paraan. Tapos na. Ginoong Bright, mali ako, sumusumpa ako na hindi ko na uulitin. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, kahabagan ninyo ang aming buong pamilyang Carver. Eliana, tingnan mo, alang-alang kay Madison. Patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako, okay? Donna Carver. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sa lahat ng mga taong ito, ang iyong pamilyang Carver ay gumamit ng mga koneksyon ng aming pamilyang Udifin para kumilos ng lampas sa batas. Ngayon, dito na ito magtatapos. May tao ba dyan? Ilabas siya rito. Alam kong mali ako, Tito. Tito, pasensya na, nakikiusap ako, patawarin mo kami. Tatay, si Madison ba ay talagang mawawalan ng nanay? Mahal, hindi lahat ng ina ay karapat-dapat tawaging ina. Sa totoo lang, isang biyaya para kay Madison Levinen na wala siyang ganitong ina. Okay lang. Hatid kita para magsaya, okay? Sige. Mabait na bata. Eliana, maghihintay tayo na ibalik ni tatay si nanay.
Oras na para umalis. Panahon na para ayusin ang mga bagay kay Victor Gale. Si Aubrey ang tanging kapatid kong babae. Ano man ang mangyari sa kanya, ang aming buong pamilyang Wayne ay laging nasa tabi niya. Siya rin ang tanging asawa ko. At tanging ina ni Eliana. Talagang ibabalik ko si Aubrey sa bahay. Na-transfer ko na ang lahat ng aking ari-arian sa pangalan ni Eliana. Kung hindi kami babalik ni Aubrey, kailangan kong bantayan mo si Eliana habang lumalaki siya. Ayokong marinig ang kong. Maghihintay ako na. Bumalik kayo ni Aubrey. Hindi pwedeng mawala ng magulang si Eliana. Maaari ba kitang abalahin? Naalagaan si Eliana Bright habang siya'y lumalaki. Hay nako, iniwan talaga ako ni Dad na mag-isa para hanapin si Mom. Sige. Hoy, Eliana. May nangyaring masama. Nawawala si Eliana. Eliana. Ang asawa ko, si Aubrey Avernon. Nasaan siya? Kung gusto mong malaman kung nasaan siya, ibigay mo ang light-carved dragon pendant. Hindi pwede. Kung mapupunta ang light-carved dragon pendant sa mga kamay ni Victor Gale, sipsipin niya ang kapangyarihan sa loob. Sa panahong iyon, walang makakapigil sa kanya. Kung ganon, kahit mamatay ako, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo kung nasaan si Aubrey Avernon. Dad, Eliana, bakit ka nandito? gusto ko rin hanapin si Mom. Narinig ko lahat ng sinabi mo sa masamang ito, Dad. Kung ibibigay ko sa iyo ang light-carved dragon pendant, sasabihin mo ba talaga kung nasaan si Mom? Tama. Ibigay mo lang. At sasabihin ko. Pero paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Noong panahong iyon, nang si Aubrey Avernon ay gumulong pababa sa dalisdis. Ako ang nagdala sa kanya palayo. Alexander Bright. Bakit mo siya iniligtas? Hanggat hawak ko si Aubrey Avernon, hindi maglalakas loob si Alexander Bright na kumilos. Ang mga bagay na gusto ko, isang araw makukuha ko rin ang mga ito. Bata, ibigay mo sa akin, at sasabihin ko sa'yo kung nasaan ang nanay mo. Eliana, huwag. Ibigay ko na ito sa iyo. Ang luminous dragon pendant, sa wakas, nakuha ko na. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin nasaan na ang nanay ko? Ang nanay mo, nandoon siya, sa sekretong kwarto sa loob ng gubat. Eliana, Tatay, huwag kang mag-alala kahit makuha niya ang luminous dragon pendant. Walang silbi yon sa kanya. tara na. Sa mundong ito, sino pa ang makakapigil sa akin? Aubrey. Nanay. Aubrey. Ang anak kong babae at ako ay dumating upang hanapin ka, Aubrey. Gising na, Aubrey. Nanay. Nanay. Tatay, ibaba mo si nanay. Alam ko ang paraan para mailigtas siya. Ito ang sinaunang Dragon Clan na pamamaraan ng pagpapagaling. Ayon sa alamat, kayang buhayin ang 3 tao mula sa bingit ng kamatayan. Aubrey. Alexander. Ikaw nga talaga. Hindi ko akalain. Makikita pa kita ulit. Nanay. Nanay, ako si Eliana. Eliana. Anak ko. Eliana. Makita ang buong pamilya mo na nagkita kitang muli. Ako'y tunay na nababagbag. Nakikita kong magkasama na naman ang pamilya ninyong 3. Nakakatuwa talaga. Victor Gale. Nakuha mo na ang gusto mo. Ano pa ba ang kailangan mo? Anong ginagawa mo?
Malinaw naman, narito ako para patayin ka. Para wala ng problema sa hinaharap. Huwag niyo silang saktan. Aray! Aray! Bakit hindi ako makagalaw? Aray! Aray! Ang aking kwintas ng maliwanag na dragon. Ang aking kapangyarihan. Ang kwintas ng maliwanag na dragon. Ay, nakilala ang tunay nitong Panginoon. Nanay tatay, nahanap ko rin kayo. Eliana Bright. Aubrey Avena.